Ang nakikita ninyo ngayon ang pinakamalinis na lugar sa Asia. At pinili rin ng Discover India magazine bilang pinakamalinis na nayon sa Asia. Isang distrito ng East Khasi Hills ng estado ng Meghalaya sa Northeast India. Ito ay kilala sa kalinisan nito. Ang lugar na ito ay dinarayo ng mga turista hindi dahil sa magandang tanawin kundi dahil sa kanilang kalinisan. Hindi lingid sa ating kaalaman na popular ang India sa hindi malinis na paggawa ng pagkain. How much more pa ang kalinisan ng paligid? Ang nayong ito ay ginawa pa ng Prime Minister nila bilang modelo sa misyon nitong Clean India Mission. Dinaig pa nito sa kalinisan ang mga nayon ng Japan. Ano nga ba ang ginagawa ng mga residente sa nayong ito? Bakit tinagurian silang the cleanest village in Asia? Ang bansang India ay isa sa mga pinaka-polluted na bansa sa buong mundo. Kaya naman nagulat at namangha ang buong mundo sa India pala matatagpuan ang pinakamalinis na nayon sa Asia. Walang iba kundi ang maliit na nayon ng Molinong. Taong 2003 noong ideklara ng Discover India magazine ang Molinong bilang cleanest village in Asia. At taong 2005 naman bilang cleanest village in India. At ang titulong ito ay sertipikado at pinatibay ng UNESCO at mga media tulad ng BBC at National Geographic. Ang Molinong ay matatagpuan sa state ng Meghalaya malapit sa border ng Bangladesh. Dito rin makikita ang isa sa mga living root bridge ng India. Kilala rin bilang ang Jingmaham Living Root Bridge, na tinaguri ang UNESCO World Heritage Site. Agriculture ang ikinabubuhay ng mga tao dito, nakilala sa tawag na Khasi. Noong 2023 ay tinatayang dilalampas sa 1K na katao lamang ang nakatira dito. Ang mga Khasi ay merong matrilineal na lipunan. Kabaliktaran sa patrilineal na lipunan. Ang karamihan sa India, ibig sabihin sa nayon ng Molinong. Ang apelyido ng nanay ang ginagamit ng mga anak. Sa mga babae rin nakapangalan ng lupa at ang mga ari-arian ay ipinamamana sa pinakabatang anak na babae. Ang mas malaking papel na ito ng mga kababaihan ang isa sa mga sinasabing dahilan kung bakit mas nabibigyan ng importansya ang kalinisan. Ang isa pang sinasabing dahilan ay ang nangyaring cholera outbreak sa lugar mahigit 100 years na ang nakararaan. Speaking of cholera, ito ay isang bacterial disease na kumakalat sa pamamagitan ng kontaminadong tubig at pagkain. Ayon sa mga Khasi, mga Christian missionaries ang nagturo sa mga ninuno nila ng tamang hygiene para hindi madapuan ng cholera. Dahil sa takot na maulit pa uli ang pagkalat ng kung ano-anong sakit ay nabuo ang tradisyon ng paglilinis na ipinamana niya at sa mga sumunod na henerasyon. Ang Molinong ay tinatawag ding God's own garden. Dahil bawat bahay dito ay may sariling mga hardin. Naging ritual na sa mga residente ang paglilinis araw-araw. Sa murang edad pa lang ay tinuturuan na nila ang kanilang mga kabataan na maglinis. Kaya naman araw-araw bago pumasok sa eskwelahan ay naglilinis muna sila. Maging bata man o matanda, sama-sama silang naglilinis hanggang Sabado. Para mapanatili ang kalinisan at ganda ng lugar. Mahigpit na ipinagbabawal dito ang plastic bag at paninigarilyo. Bawat sulok ng nayon ay merong basurahan na gawa sa kawayan. Bawal ang magtapon ng basura kahit saan. Ang mahuling nagtatapon ay magbabayad ng multa na $1 or 59 pesos. Maliit lang ang multa pero sa kahihiyan na idudulot ng pagkahuli, ay iniiwasan talaga ng mga residente ang pagtatapon ng basura kahit saan. Ang mga nabubulok na basura naman ay ginagawa nila na pataba sa lupa. At lahat ng bahay dito ay may sariling CR. Dahil mandatory ito, napaka-stricto rin ng village leader nila. Sinusuri nito ang bawat bahay para ma-check kung malinis ba. At bukod sa kalinisan, sinisiguro din ng nayon na lahat ng kanilang residente ay nakakapagbasa at nakakapagsulat. Kaya naman ang literacy rate ng nayon ay 100%. Bagamat matagal ng maganda at malinis ang Molinong. Noong una ay walang masyadong nakakaalam nito. Ito ay dahil taong 2000 lamang nang maayos ang daan papunta sa nayon nila. Noong una ay nangangamba ang mga Khasi sa maaaring maging perwisyo na dulot ng pagdating ng mga tagalabas. Pero kalaunan ay naging open sila sa ideya. Matapos mabansag ang pinakamalinis na nayon sa Asia ay nagsimula ng dumagsa ang mga turista sa lugar. Curious sila kung talaga nga bang malinis ang Molinong. At maraming ang humanga sa kalinisan ng lugar. Nakatulong ang turismo para mapaganda ang buhay ng mga taga-Molinong. Sulit na manatili ng isang gabi para lang sa positibong enerhiya na pupunuin ka nito. Maraming tao ang nagsasabi na ang isang tao ay maaaring gumala at makita ang buong nayon sa loob lamang ng 2 oras. Noong 2017 iniulat ng NPR na, ayon sa pinuno ng nayon, tumaas ng 60% ang kita dahil sa pagtaas ng turismo.
Pero pati ang mga turista ay mahigpit na pinagbabawalang magkalat sa lugar. Bawal manigarilyo ang mga turista. Ang mga plastik na dala nila ay kailangan nilang dalhin pabalik pag-uwi nila. Bawal rin ang sasakyan sa loob ng nayon. Pero merong parking lot sa labas ng nayon, kung saan maaaring i-park ang sasakyan pero kailangan nilang magbayad ng parking fee. Ang sino mang lumabag sa mga rules na ito ay pinagmumulta at maaari pang makulong. Talaga nga namang nakakamangha ang disiplina na ipinapakita ng mga Kosi. Nagagawa nila ito dahil sa kanilang pagtutulungan at pagkakaisa. Dahil dyan ay unti-unti rin nilang naiimpluwensyahan ang mga katabing lugar. Ang Molinong din ang ginawang modelo at inspirasyon ng pamahalaan para sa Clean India Mission na naglalayong gawing kasing linas ng nayon ang iba pang mga lugar sa India.